Madaming pagkain sa buffet. Ang babaeng chef abot ang ngiti kay Luis. Parang pamilyar to. Nanlaki ang mga mata ni Kimberly na makilalang ito ang chef na binanggit ni Dorina kanina. Ang first love ni Luis. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawa. Bakit parang isa siyang malaking hadlang sa pag-iibigan ng mga ito? Ngayon lang niya nakita ang napakaluwag ng ngiti ng binata. Bakit may kirot sa puso na may ibang babaeng kayang magpasaya dito? Lumapit ang chef kay Luis. Kinilabit siya ni Dorina. Tila gustong gumawa nito dahil sa eksena ng pagdadaupang palad ng dalawang dating magkasintahan. Biglang huminto ang mundo niya, tila piniga ang kanyang puso. Nagsisikip ang kanyang dibdib, bagay na bagay ang dalawa. Nagsiselos pa siya? Naupo silang lima ni na Dorina, Dustin, si Melissa at silang dalawa ni Luis sa isang malaking table. Masarap ang mga pagkain ngunit halos hindi niya malulon. Nga pala Melissa, si Kimberly, ang fiancé ko. Ang mga kaibigan namin si Dorina at Dustin. Ngumiti silang lahat sa babae. Halos hindi kumain ng dalawa. Nag-usap lamang ang mga to. Napapansin niyang madalas na paghawak ito sa braso ni Luis na nasa ibabaw ng mesa. Umiral ang pagiging maldita niya. Inusog niya ang upuan at sinandal ang ulo sa balikat ng binata. Bahagyang lumayo ito kaya't kinuha niya ang kamay ng binata at tinawakan na mahigpit. Kinuha ng boss ang cellphone at nag-type ng message. Dahil pakailamera siya, sinilip niya ang screen ng phone nito at nakitang para sa kanyang mensahe. Stop touching me. I don't like it. Agad siyang lumayo. Malamang nasa harap sila ni Melissa. May damdamin pa ba to para sa ex-girlfriend? Bakit parang nahilam ang mga mata niya? Nagpaalam siya na pupunta ng comfort room bago pa tumulong kanyang luha na hindi niya naiintindihan kung bakit siya naiiyak. Naghilama siya at baka sakaling mahimasmasan siya na peke lang ang relasyon nila at walang pag-asa maging totoo. Teka, umiibig na ba siya sa binata? Bakit siya nasasaktan at nagsiselos? Putang ina. Napamura siya. Bakit niya hinayaan ang sariling mahulog ng tuluyan? Hey, balita ko, isa kang janitress na umakit sa CEO. Girl, magtrabaho ka para magkapera. Huwag kang gold digger. Nagulat siya nang sumulpot mula sa kanyang likuran si Melissa. Kanina lamang mukha itong anghel sa hinhin ng galaw at pagsasalita. Bakit biglang lumabas ang sungay nito? Umakyat ang dugo sa ulo niya. Oo, ang janitress lang naman ito ang magiging asawa ng CEO. Ba't parang di ka masaya para sa ex-boyfriend mo na walang pera noon kaya mainiwan? Nagsisisi ka ba? Ganun talaga, nasa huli ang pagsisisi. Ayaw niya nang pahabain pa ang kanilang pag-uusap. Nasa labas na siya ng banyo nang pigilan siya nito sa braso. Babawiin ko siya sa'yo. Hindi pa kayo kasal kahit huwag kang kampante. Sa panaginip mo lamang yan mangyayari. Papadalhan ka namin imbitasyon sa kasal para naman masaksihan mo ang pagpapakasal ng lalaking sinayang mo. Nakita niyang inumang nitong upaa para patirin siya, kaya naman tinapakan niya ang paa nito. Oops, sorry, pasosyal niyang sabi. Nasa labas pala si Luis. Nakita niya na naningkit ang mga mata nito pagkakita sa ginagawa niya. Ouch, ang sakit! Nilakasan ni Melissa ang boses na makita nito ang binata. Inakay ni Luis si Melissa papunta sa klinik. Nagpupuyos ang kanyang damdamin. Nauna siya sa loob ng opisina ng amo. Bakit mo tinapakan si Melissa? Nakakaya sa bisita natin? Bungad nito pagdating. Siya ang nauna. Plano niya akong patirin kaya gumanti lamang ako. Ang hilig mong gumawa ng kwento. Mabuting tao si Melissa. Hindi niya magagawa ang sinasabi mo. Ikaw mahilig sa away, palibhasa, laki ka. Di nito ay tinuloy ang sasabihin. Kailan kaya darating ang panahon na siya ang papaniwalaan ni Luis? Laki saan? Sa squatter? Kaya ba sa golera? Totoo yan, kaya kahit kailan hindi ako papayag na apihin, wala akong kasalanan. Umingi ka ng tawad sa kanya. Nasa klinik pa siya hanggang ngayon. Tara, bakit ako magsasorry? Dahil nasaktan siya. Hihingi ka ng tawad o hihingi ka ng tawad? Umismid siya sa pamimilian. Dahil nasaktan ang first love mo, ang babaeng nasa iwan sa'yo dahil mahirap ka dati. Kung mahal mo pa, edi siyang pakasalan mo. Tangina. Nagulat ang binata sa lumabas sa kanyang bibig. Anong problema mo? Mukhang galit na ito. Hindi ko alam, nagsiselos ako. Mahal na yata kita. Sa imahinasyon lamang niya kayang sabihin ng kanyang damdamin. Nanatili siyang nakatitig kay Luis. Di niya kayang aminin ang nararamdaman kahit pa nagsusumigaw na ang mga letra sa kanyang utak.
Hindi niya kayang ipagtapat ang pag-ibig dito. Hindi. Hindi naman pag-ibig ang kanyang nararamdaman. Baka madalas na tong kasama kaya akala niya in love na siya. Pinili niyang kimkimin ang niloloob. Nagmamadali siyang tumakbo palabas bago sumabog ang dibdib. Boss, hahabulin ko po ba? Tanong ni Matias. Umiling ang binata. Hayaan mo siya. Nagpunta siya sa rooftop. Sumigaw siya na malakas at nagmura. Puisit? Sinabunutan niyang sarili. Huli na para mapansin na may ibang tao pa pala bukod sa kanya. Si Fabian. Namula siya sa kahihiyan. Pasensya na po sa ingay. I do the same. Kapag wala akong mapagsabihan ng galit ko, sumisigaw din ako at nagmumura dito sa rooftop. Sino bang kaaway mo? Huhulaan ko, si Luis? Tumalikod na siya. Alam niyang masamang tao ito at di niya dapat pagkatiwalaan. Ganon lang talaga si Luis. Hindi siya marunong magmahal dahil lumaki siya sa pamilyang walang ipinakitang malasakit at pagmamahal sa kanya. Unawain mo na lang yan at pagtyagaan. Hindi niya inaasahan ang mga sinasabi ni Fabian. Nagkakamali kaya siya na iniisip tungkol dito? Iiwanan na kita. Anito na inabot ang panyo sa kanya. Pumunas ng luha at sipon. Di na niya alam kung ilang minuto siyang nakatulala sa rooftop. Inayos niya ang sarili. Hindi dapat pailalim ng kanyang damdamin. Para sa pera kaya siya nasa peking relasyon at hindi para sa pag-ibig. Bumalik siya sa opisina na parang walang nangyari. Saan ka galing? Ang tagal mong nawala? Bungad ng boss niya. Napahangin lang sa labas. Pasensya na, may kailangan ka ba? Napansin nito ang hawak niyang panyo. May naka-embroider na pangalan ni Fabian. Saan kayo nagkita ni Fabian? Anitong nakatingin sa panyo. At napansin nga niyang may pangalang nakaburgala. Sa rooftop, nagpahangin lamang ako. Binabalaan kita. Landiin mo ng lahat, wag lang lalaking yon. Umikot ang mata niya. Wala akong interes kay Fabian. Hindi ba at sabi ko, wag kang iirap sa akin? Ayusin mo nga ang mukha mo. Napahawak siya sa... No, di na siya nagsalita upang di na lumaki pa ang issue. O bakit di ka nakakibo? Putulin mong anumang ugnayan mo kay Dustin. Kapag nalaman kong nakikipag-date or nakikipagtalik ka sa kanya, mababaliwala ang kasunduan natin. Hindi kita babayaran at ipapakulong pa kita? Huminga siya na malalim. Wala akong ginagawang masama at wala akong gagawing masama. Kailangan ko ng pera kaya hanggat babayaran mo ko, sayo ko. Good. Mainam na ang malinaw. Inayos na niya ang mga papeles sa mesa ng boss. Matias, send flowers to Melissa. Nabuti na lamang at nakataligod na siya sa amo. Kung hindi, ay makikita nito ang pagsimangot niya. Buong akala niya napakagaling niyang magtago ng emosyon. Kahit nahihirapan o malungkot siya ay walang nakakahalata. Pero iba pala ang selos, lalo na kapag walang karapatan. Kaya niyang lagpasan ang damdaming umaalipin sa kanya ngayon. Baka magalit ang binata sa kanya at tapusing bigla ang kontrata. Focus sa goal. Pera. Pera. Huminga siya ulit ng malalim. Kailangan niya ipa-photocopy ang mga dalang papeles. Nagulat siya nang pigilan ng boss ang kanyang braso. Sinandal niya ito sa pinto. Paparusahan kita dahil matigas ang ulo mo. Anito. Sasagot pa sana siya ngunit isinara na nito ang labi ng kanyang bibig. Masama ang kanyang loob ngunit traidor ang kanyang katawan. Gustong gusto niya ang halik ng binata. Pinasok ito ang dila sa kanyang bibig. Parang wala nang bukas kung sakupin itong kanyang mga labi. Gumanti siya ng halik. Marunong na rin siya. Nabitawan niya ang mga folder na dala. Tinaas nito ang kanyang dress at kinapa ang tambok ng kanyang pagkababae. Nang biglang may pumihit sa doorknob at gustong buksan ang pinto, ngunit nakaharang sila. Agad na inayos niya ang sarili at tinampot ang mga papeles na nahulog sa sahig. Anong kailangan mo, Matias? Bulyaw ng amo. Boss, may meeting po kayo 15 minutes from now sa conference room. Nakanda na pong presentation. Sige, susunod na ako. Mamaya natin itutuloy. Anito sa kanya bago lumabas. Nakapag-photocopy na siya na maalala niyang wala siyang panty. Agad siyang bumalik sa opisina ngunit hindi niya makita ang kanyang underwear. Buti na lang suot niya ang mga bagong undies na binigay ni Mommy Claudia. Hindi siya mapakali. Baka may nakapulot. Baka naitago na ni Luisa kung saan. Lakas loob siyang kumatok sa conference room. Sumungaw si Matias. Matias, kailangan ko makausap si Luis. Sabihin mo na lang kailangan mo at ako na magsasabi. Nasa kalagitnaan na siya ng meeting ngayon. Ah, sige. Mamaya na lang.
Inabutan na siya ng uwian at hindi pa rin nga tapos ang meeting. Sinabihan siya ni Matias na mauna na raw siyang umuwi. Lumabas siya ng opisina. Rush hour na naman. Pahirapan na sumakay ng jeep. Sana lang wagli pa rin ang kanyang pestida dahil wala siyang suot na panty. Napunta siya sa waiting shed. May humintong BMW sa kanyang harapan. Nagbukas ng bintana ang driver at napangiti siya kay Dustin. Tara, sakay ka na. Tapos kain tayo sa restaurant sa malapit lang. Palipasin muna natin ang traffic. Tsaka may gusto rin akong sabihin sa'yo. Pumasok siya sa kotse, ngulit kipit ang mga hita na humakbang papasok sa loob. Sige, gutom na nga rin ako eh. Pagdating nila sa restaurant, umorder ng paborito niyang spaghetti at burger si Dustin. Habang naghihintay ng order, nakatingin ang binata sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba ako sa mukha? Niya. Kimberly, totoo bang fake ang relasyon ninyo ni Luis? Nagulantang siya. Mukhang sinabi nito ni Dorina ang sekreto nila. 4 na silang nakakaalam ng lihim. Tumango siya. Kailangan ko ng pera. Di lang ang lingid sa kalaman mo na may sakit si Blair. Hinawakan ni Dustin ang kanyang kamay. Gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay. O kung kailangan mo ng pera, may savings naman ako. Ibibigay ko sa'yo para maka-atras ka sa kasunduan ninyo ng boss mo. Dustin, madaming babaeng karapat-dapat para sa'yo. Gwapo ka, matalino at napakabait pa. Di akong magugustuhan ka ng kahit sinong lilikawan mo. Ikaw ang gusto ko, noon at ngayon. This time, hindi na ako papayag na makawala ka pa. Nalilito siya. Inihintay niya ang pagbabalik nito. Mahal niya ito noon, ibig bang sabihin, hindi na ngayon? Nakita niya si Luis na pumasok sa restaurant at patungo sa kinaroroonan nila. Binawi niya ang kamay mula sa pagkakahawak ni Dustin. Nakita naman niya ang nakamamatay na tingin ng amo. Nandito ka lang pala, Kimberly. Kanina pa kita hinahanap. Tara na. Hinila nito ang kanyang kanang kamay. Mabilis na hinawakan naman ni Dustin ang kanyang kaliwang braso. Tila na pagintaan siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Sandali lang, gutom na si Kimberly. Hayaan mo muna siyang makakain. Baka nakalimutan mong boyfriend ako ni Kimberly. Ikaw yata ang nakakalimot ng peke lang ang relasyon ninyo. Kung umasta ka, daig mo pa ang silosang asawa. Matabang nasabi ni Dustin. Nakagat niya ang labi. Walang dapat makaalam ng kasunduan nila. Marahas na lumingon sa kanya si Luis. Tila ba nagbubuga ng apoy ang mga mata nito. Di niya maipaliwanag na hindi siya nagsabi kay Dustin. Dustin, sa susunod na lang tayo mag-usap. May kailangan pa kasi akong gawin sa opisina. Nakakaunawang tumango ang binata sa kanya. Dumating na ang inorder nilang pagkain. Hindi, sige, kumain ka na muna. At gusto ka ring makausap itong lalaki mo, sabi ni Luis. Magkakaharap silang tatlo. Parang bato ang kinakain niya. Hindi niya manguya dahil may dalawang lalaki na nakabantay sa kanya. Ikaw lalaki ka. Lumayo ka sa fiancé ko habang may kasunduan kami. Pasensya ka dahil wala kang pera para matulungan siya. Magkano ba? Magkanong kailangan mo para palayain mo si Kimberly? Hindi ko kailangan ng pera. Nakapirma na kami at hindi siya po pwedeng umatras. Wala ka magagawa kundi ang maghintay na tapusin ko ang kasunduan. Pero kung mag-e-enjoy ako sa piling niya, baka matagalan. Mas mainam na maghanap ka ng ibang girlfriend. Nakanda akong maghintay. Ganon ko kamahal si Kimberly at mahal din niya ako noon pa. Kung nalaman ko agad na kinausap pala siya ng mommy ko, sana hindi kami nagkahiwalay. Pinagsisihan ko na nagkahiwalay kami at gagawin ko ang lahat upang maituloy lang namin ang aming pagmamahalan. Nagulat siya sa sinabi ni Dustin. Napansin niyang nagtagis ang bagang ni Luis. Wala ka nang babalikan. Sa akin na si Kimberly. Hinila na siya ni Luis at halos ibalibag sa loob ng kotse. Sinuntok nito ang manibela. Nagagalit ito dahil may ibang nakakaalam ng lihim nila at nangangambang malaman ni Lola Martha. Hindi niya ito masisisi. Bilyong piso ang nakasaralay sa kasal nila. Pasensya ka na, pero hindi ako ang mahal mo pa hanggang ngayon ang gagong lalaking yon. Naguluhan siya. Hindi ko gustong malaman. Bumisi na to ng malakas at sunod-sunod na may sumingit ditong van. Galit nga ang boss niya. Mananagot sa kanya si Dorina. Baka hindi lang si Dustin ang pinagsabihan nito. Mabubulilyaso pa ang perang maaari niyang makuha. Mabilis ang andar ng sasakyan nila. Bagalan mo ang takbo. Baka maaksidente tayo. Shut up.
Ang sabi ko, huwag kang makikipagkita sa kahit sinong lalaki, lalo na sa Justin na yan. Matigas ang ulo mo. Hindi na niya napigil ang luha. Napansin ng binata ang pagkikbi niya kaya tang minor ito. Shit, ayaw kumagat ng preno. Humawak kang mabuti, sabi nito. Mas lalo siyang ninervyos. Gumapang kilabot sa kanyang katawan sa maaaring mangyari sa kanila ni Luis. Maluwang kalsada, may ilan silang nakakasalubong na sasakyan. Hindi na makontrol ni Luis ang manubela. May malaking truck na padating. Muntik na siyang tumilapon ng kabigan ng binata ang manubela upang umiwas sa mga sasakyan. Wala na ibang pagpipilian kung hindi ibangga ang kotse sa isang puno o poste na walang tao o ibang masasaktan. Kimberly, magtiwala ka. Ipikit mo ang mga mata mo. Sa pilitan kong ihinto ang kotse. Huwag kang matatakot, okay? Trust me. Sige, magtitiwala ako sa'yo. Kahit bang totoo matindi ang kanyang takot. Pinikit niya ang mga mata at umusal ng panalangin para sa kaligtasan nila ni Luis. Napakapit siya na mahigpit sa upuan. Naramdaman niyang malakas na impact ng pagtama ng kanilang sasakyan sa isang puno. Idinilat niya ang mga mata. Umuusok ang unahang bahagi ng kotse. Maayos ang kanyang lagay maliban sa galos sa braso na natamaan ng nabasag na windshield. Kahit medyo hilo, niyugog niya ang balikat ng binata, ngunit wala itong malay. Inalas niya ang seatbelt at hinawakan ang ulo nito. Nagimbal, siya na magkulay pula ang kanyang mga palad. Umiiyak na siya, bago kung ano mangyari sa boss niya. Kinuha niya ang cellphone at tumawag ng ambulansya. Sinugod niya sa ospital si Luis. Nakakatog ang kanyang mga tuhod. Nasa emergency room ang binata. Naitawag na rin niya sa pamilya nito ang nangyari. Pupunta na agad ang mga ito sa ospital. Panay ang dasal niya na maligtas sa panganib si Luis. Natawag niya na ang lahat ng santo. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyari ditong masama. Siya ang may kasalanan kung bakit ito nagalit ng todo. Sana hindi malala ang naging pensalan nito. Maya-maya pa'y lumabas ang nurse na nagpasok kay Luis sa loob. Kamusta ang pasyente? Miss, condolences, sagot ng nurse. Kasunod nito ang isang stretcher. Nakitakip na ng kumot ang katawan ng binata. Ha? Patay na si Luis? Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi na matanggap ang nangyari. Umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi totoong wala ng amo niya. Humagulol siya sa malamig nitong bangkay. Luis, bumangon ka. Huwag mo akong iiwan. Magpapakasal pa tayo, hindi ba? Tumayo ka dyan. Tila gripo ang mga mata niya. Durog ang puso niya sa pagkawala ng lalaki. Hindi man lang niya nasabi dito ang nararamdaman. Kimberly, anong nangyayari sa'yo? Sabi ng pamilyar na boses mula sa likuran. Nakasakay sa wheelchair si Luis at may bandage ang ulo. Buhay ito. Niyakap niya to na mahigpit. Buhay ka. Halos tumalon siya sa tuwa. Kamusta ka? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalala ang boses ni Luis. Okay lang ako, konting galos lang. Magpa-check up ka pa din. Mainam na ang sigurado. Napatingin siya sa iniiyakang katawan kanina. May dumating na matandang babae at inangat ang kumot na nakatakip sa mukha ng bangkay. Asawa ko nga po siya. Anang babae sa mga pulis. Umusok ang ilong niya sa nurse kanina na nagpahatid ng pakikiramay. Kaya ka ba umaatungal kanina? Akala mo akong namatay? Natawa ang lalaki. Walang nakakatawa. Inatid na ng nurse si Luis sa kwarto nito. Kailangan itong magpahinga at may mga test pang isasagawa bago to makauwi. Bakit ka umiyak kanina nang akala mong namatay ako? Para kang kinakatay na baka? Paranokso nito. Siyempre kapag namatay ka, hindi mo ako mababayaran. Bukod sa pera, ano pa ang dahilan mo? Umiling siya. Wala na. Bakit ano pa ba sa akala mo? Bakit kita iiyakan? Naging blanco ekspresyon ng mukha nito. Kasalanan mo kung bakit tayo na-aksidente kahit ikaw mag-aalaga sa akin sa bahay. Kumuha ka na lang ng nurse. Anong alam ko sa pag-aalaga na may sakit? Hindi. Ikaw mag-aalaga sa akin. Titira ka sa mansyon. At isa pa, malapit naman na tayo magpakasal kahit anong masama kung lilipat ka na kaagad. Mukhang wala naman siyang laban dito kaya tumango na lamang siya. Dumating na sina Lola Martha at Mommy Claudia. Nagpaalam siya na kukuha ng gamit sa bahay upang dalhin sa pananatili sa mansyon. Pumayag naman ang kanyang ama. Habang ang kanyang ina ay nag-aalangan. Maluha-luha ito nang umalis siya sa bahay.
Inalala niya si Luis na bukas pa maaaring lumabas ng ospital. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kita hinihintay. Ikaw naman na mismo ako kaagad. Kumuha ko ng gamit sa bahay at nagpaalam na ilang araw lang akong titira sa mansyon. Palitan mo ako ng damit? Lumapit siya sa pesto sa pagitan ng mga hita nito at isa-isang inalis ang botones ng polo shirt ng binata. Nahantad ng matipuno nitong pangangatawan. Bigla siyang natakam sa pandesal. Nakita niya ang pagganasa sa mga mata nito. Gusto kong magparao sa iyo ngayon. Bulong nito habang sinasamyo ang kanyang bango. Luis, magpagaling ka muna at wag kung ano-anong iniisip mo. Ngunit niyakap siya nito at bumagsak siya sa katawan ng binata. Hinalikan nito ang kanyang mga labi. Tinukod ang dalawang kamay upang di madaganan ang binata na kagagaling lang sa aksidente. They were kissing passionately. Nag-iespedahan ang kanilang mga dila. Nang biglang may pumasok sa loob ng kwarto, agad siyang tumayo. May dalang prutas si Melissa at pack na pagkain para kay Luis. Bago pa siya atakin ng selos, lumabas na siya ng kwarto. Sweetheart, ituloy na lang natin mamaya. May bisita ka pala? Aniya para lang inisin si Melissa. Kimberly, dito ka lang. Habol ni Luis. Nikakusapin lang ako sa telepono sandali. Nasa labas lang ako. Paalam niya. Ayaw na niyang maapektuhan na maaaring makita o madinig tungkol sa dalawa. Nagpapahangin siya sa labas ng ospital. May mga benches na nakalaan para sa mga naghihintay. Nakita niyang papalapit si Melissa. Nakataas ang kilid nito. Mukhang sandali lang nag-usap ang dalawa. Wala pang 15 minutes ay lumabas na ito. Magkano kailangan mo? Iwan mo si Luis, hindi kayo bagay? Kami ang bagay. Nandidinig ba ang sinasabi mo? Aalokin mo ako ng pera. Hindi ako tanga para tanggapin ang alok ninyo. Matalino ka talagang gold digger ka, ha? Tama ka. Mas marami kang magiging pera kapag napangasawa mo si Luis. Pero hindi ko hayaang matuloy ang kasal ninyo. Posibleng ginayuma mo siya? Yung gayuma ang sinasabi mo? Nag-aral ka sa Amerika tapos naniniwala ka sa gayuma? Sa kulam ka maniwala dahil ipapakulam kita kapag hindi mo tinigilan ang panlalande sa fiancé ko. Hindi ako malandi. Babawiin ko lang ang sakin. Alin ang sayo? Iniwan mo na nga, hindi ba? Wala ka nang babalikan. Huwag kang papakasiguro. First love never dies. Ramdam kong mahal pa rin ako ni Luis. Mali ka. Namamatay ang pag-ibig, lalo kapag hindi naalagaan. Kahit anong uri pa ng pag-ibig yan. Parang halaman, kapag di nadiligan at naalagaan ng pagmamahal, atensyon at kalinga, posibleng mamatay. Natigilan ng babae. Hindi ko gustong iwan siya noon. Wala akong magawa kundi ang sundin ng mga magulang ko. After all these years, mahal ko pa rin si Luis, kaya ipaglalaban ko siya. Kami ang nakatadhana para sa isa't isa. Pinili niyang unawain ang sitwasyon ng babae. Tinalikuran na lamang niya ito. Papasok na siya ng kwarto na madinig niyang may kausap si Luis sa telepono. Matias, anong investigasyon ng mga pulis sa sasakyan ko? Imposibleng mechanical problem. Bago lang ang Bentley ko. Hinala ko may gumalaw ng mekanismo sa preno. Pakicheck ang CCTV sa parking area. Okay, huwag mong ipapaalam kahit kanino. Ayoko may mag-alala na baka may gustong pumatay sa akin, lalo na si Lola Marta. Baka magpadala na naman ng isang batalyong bodyguards ang matanda. May nagtatangkang pumatay kay Luis? Gano'n na ba ang buhay ng mayayaman? Kumatok siya bago pumasok sa loob. Kumain na tayo. Subukan mo ako ng pagkain. Sabi nito pagkakita sa kanya. Walang imek na kinuha niya ang pagkaing dala ni Melissa at sinubuan ng amo. Matapos kumain, nagpamasahe naman to ng kamay. Para siyang may alagang baldado. Parang di ka masaya sa pag-aasikasa sa akin, ha? Ano ba dapat? Nakangiti habang nagmamasahe? Ngumiti siya ng pilit habang hinihilot ang kamay ng binata. Happy to serve you, sir. Natawa to sa itsura niya. Dumating ang isang nurse para mag-check. Binigyan nito ng gamot si Luis. Halata niya nagpapapansin ng babae sa amo niya. Sir, baka po kailangan niyo ng nurse. Iba po ang pag-aalaga ng isang nurse na kagaya ko kaysa sekretary ninyo. Anitong tumingin sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Parang gusto pa ng nurse ng threesome. Pinilig niya ang ulo. Kakapanood niya ng porn kung ano-ano ang pumapasok sa isipan niya. Kailangan niya manood upang mai-apply sa lovemaking nila ni Luis. Ngunit parang di naman kailangan. Miss, asawa kong babaeng kasama ko at hindi secretary. Ngumiti ang nurse sa kanya. Bakit iba ang dating ng pagkakasabi ng binata sa salitang asawa? Kinilig siya. Tumingin to sa orasang nakasabit sa wall.
Gabi na pala, matulog na tayo. Ayoko na may katabing matulog kahit okay lang ba kung sa sofa ka matulog? Nadismaya siya sa sinabi ng binata. Inaasahan pa naman niya na itutuloy nito ang naudlot na pag-angkin sa kanya ngayong gabi. Hindi kayo nakipag-sexto kay Melissa? Uminit ang bunbunan niya sa naisip na eksena ng dalawa. Baka naman masakit ang katawan nito dahil sa aksidente. No worries, ayaw din naman kitang katabi. Lumayo siya at tumiga sa sofa. Naalimpungatan siya na madinig si Luis. Nananaginip yata ito. Tumayo siya. Basa ng pawis ang noon nito at umuungol at tila natatakot. Hinawakan niya ang mukha ng binata. Agad niya tong niyakap na mahigpit. Tinangkap niya ang balikat nito at hinagod ang likod. Huwag kang matakot. Nandito lang ako para sa'yo. Sumubsob ito sa kanyang leeg. Ikaw ba ang babaeng matagal ko nang hinahanap? Sabi ng binata sa kanya.